Hello and welcome ulit sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng chicken a la king McDonald's style. And here are the following ingredients. Meron tayong boneless chicken. Bali, minarinate ko na to sa salt, pepper, and lemon. So, bahala na kayo kung anong size ang gagawin nyo. So, meron din tayong all-purpose flour, cornstarch, water, panko breadcrumbs. So, mas maganda kung panko breadcrumbs ang gamitin nyo kasi mas crunchy ito. Pero kung wala naman, pwede na yung ordinaryong breadcrumbs. So, gagamit din tayo ng paprika, cayenne pepper, salt, at optional ingredients na mashed potato flakes. Kung wala kayong mashed potato flakes, pwede namang wala na. Pero babawasan nyo yung water. So, para sa ating sauce, meron tayong cream of chicken soup, finely chopped carrots, finely chopped chives, milk, butter, and salt. So, gagamit din tayo ng oil for frying. So, ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Pakicheck na lang. So, ang ating first step, paghaluin lang natin yung all-purpose flour, yung corn flour, salt, according to your taste, yung ating optional ingredients na mashed potato flakes, cayenne pepper, depende sa anghang na gusto nyo. So, bahala na kayo. Adjust nyo na lang according to your taste. And also, meron din tayong paprika. So, haluin lang natin to hanggang well mixed na. And then, ilalagay na natin yung water. Mas maganda kung malamig yung water nyo. So, kanina sinabi ko kung wala kayong mashed potato flakes, pwede namang wala na. So, ang ginamit ko ngayon dito, 1 cup flour with mashed potato flakes. Pero kung wala kayong mashed potato flakes, gawin nyo lang 3/4 cup. So, haluin lang natin to hanggang maging well incorporated at maging lump-free. So, ayan, smooth and lump-free na yung ating mixture. So, nagpainit na rin ako ng oil para sa ating pagpiprito. So, ang ating gagawin next step, yung ating chicken na na-marinate na. So, i-dip lang natin dito sa ating na-prepare na coating. Okay. I-shake lang natin para ma-remove yung excess na coating. And then, ilalagay natin dito sa panko breadcrumbs. Kung makikita nyo, meron na akong video tungkol dito sa crispy chicken fillet. So, halos pareho lang din ang ating recipe. So, ayan. So, i-set aside lang natin to and this one is ready for frying. So, ang ating next step, magpiprito na tayo. So, dito sa ating pan, nagpainit na ako ng oil. So, ipa-fry na natin, na-prepare nating chicken. So, make sure na mahina lang yung apoy nyo. So, continue lang natin to maybe 5 to 6 minutes on each side on a low heat para hindi masunog yung ating coating at para hindi naman hilaw yung loob. So, after 5 minutes on the low heat, so, baliktarin lang natin. So, make sure na talagang mahina lang yung apoy natin para hindi hilaw yung loob. So, continue lang natin to hanggang malutong tuluyan. So, yan. After 5 minutes again on each side, on the other side, so, luto na yung ating chicken. So, pwede na natin itong hanguin. Kuwalan tayo ng plate with paper towel para lang ma-absorb yung excess oil. Then, continue lang natin ang process na to hanggang matapos natin lahat ng chicken. So, para naman sa ating sauce, dito sa isang maliit na saucepan, ilagay na natin yung butter. So, tunawin lang natin to. And then, ilagay na natin yung carrots. So, yung carrots, depende din kung gaano karami ang gusto nyo. So, make sure na finely chopped din siya. So, dito, ginamit ko lang half ng small carrots. So, medyo palambutin lang natin ng konti yung carrots, maybe for a minute or 2. So, yan. After 2 minutes, pwede na natin ilagay yung cream of chicken soup. And then, a few drops of milk. So, alayin lang natin ito complete hanggang sa kumulo siya. So, pwede na rin natin itong timplahan ng salt.
So, adjust nyo na lang according to your taste. So, we'll continue to simmer this hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na yung ating sauce. So, pwede na natin ilagay yung chives. So, nasa sa inyo din nyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. So, ito may mga 2 tablespoons lang ito ginamit ko. Kung wala kayong chives, siguro pwede na yung spring onion. I-chop nyo lang siya ng finely. So, isimmer pa natin to maybe for a minute or 2 on a low heat. Then, pwede na natin to remove the heat. So, eto na yung naprito nating chicken. So, lagyan lang natin ng sauce. So, di ba? Chicken a la King, McDonald's style. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!